Isipin natin. Ayun. Bro. Ayun. Pero ito, mahihain to. Kung dahil dito, makapal na. Sige, sige, sige. Yun, ulan sa Kaya. Hello, my name is Harley. Ayun, bali, kaya, ano ba to? May nag-invite sa akin din dito sa Singles for Christ. Nag-start ako last year. Last 2 years pa, sorry. Last 2 years na pala. Oo. Ayun, bali, ka-office mate ko yung nag-invite sa akin. Dating Singles for Christ siya. Kaso, hindi siya na nag-active eh. So, ako naman yung nag-active. Bali, nagkaroon naman ng interest kasi tell you what, I'm a searcher for, baga, searcher ako kung ano ba talaga ang meron ni Jesus Christ. Bali, ang dami ko nang inatenan na mga religious group, Iglesia, Born Again, Jehovah's Witnesses. Actually, gano'n talaga. Kasi parang, ano bang meron sa ganito, ganyan. So, and then, tapos, tanong ko palagi, bakit may Katoliko na lumilipat sa ibang religion? Ano ba meron dun sa wala dito sa Catholic? So, yun. So, bali, nung nag-invite sa akin yung office mate ko, dito Singles for Christ, sabi ko, nung una, ang question kasi ang sasaya, ganyan-ganyan kung nakaupo kayo dyan, ganyan-ganyan din yung nakapaligid sa likod nyo na masaya na, lagi nakangiti, tapos simple lang, yung mga tao dito kahit sabihin na natin may problema or ano man yung nasa buhay nila, simple lang sila, tapos welcome ka nila. Kaya parang, sabi ko parang kakaiba naman to, meron palang ganito na organization ang Katoliko. So yun. Bali, habang, ang pinahinayan ko lang dito, di ako nakabil nung first talk. So, pero nung second hanggang huli, makagraduate naman. So, napatunayan ko na nagkamali yung mga taong lumipat sa ibang religious group. So, sa totoo lang, nagkamali. Kasi hindi nila naunawaan yung pagiging Katoliko para sa akin. Kasi hindi sila nag-search kung ano ba talaga ang meron sa Catholic Kumbaga, porque lumipat na nag-Catholic dito ako naging masaya. Porque iniisip nyo lang, ano ba yan, misa lang yan yan lang yung ginagawa nyo, every Sunday, pupunta lang kayo, ganyan. Pero hindi nila kasi in-explore yung pagiging Katoliko. So yun na, blessed ako kasi kahit pa paano, na-invite ako dito. So, napakalaking bagay sa akin si Christ. So actually, daming blessing na pumasok sa akin dahil sa Singles for Christ. Gusto ko man sabihin, pero pwede, sabihin ko na bali, sabi nga, kanina sa homily kapag meron kang gustong ma-achieve, kailangan mo mag-sacrifice, gawin kung ano yung gusto ni God, kung ano yung tama, tsaka mag-search ka sa Kanya, matutupad kung ano ba yung hiling mo, yung goal mo sa buhay mo. Dahil gano'n niya, kahit pa paano, nagsimula ako dito, nakakuha ko ng property sa sarili. Kaya yun ang number one na achievement ko. Actually, yun, bali, sasabihin ko lang sa inyo yung mga bagay ngayon, attendees ngayon. Masaya sa SFC. Kaya Singles for Christ, napakasaya. Kung ang buhay nyo, meron kayong sariling buhay sa labas, meron kayong trabaho, may mga kaibigan kayo iba. Pero kung dito yung mga tao dito, simple man, may sarili rin buhay, pero
ma-explain kasi iba ang feeling kapag nandito ka Singles for Christ. Napaka-peaceful ng mind mo. Stress ka man sa labas, pag dito kausap mo yung kapwa mong Singles for Christ, parang nakakalimutan mo yung problema mo. Makakalimutan mo. Kasi magiging masaya ka na after. Ayun lang ang tip ko. Sana matapos yung simula talk 1 hanggang makagraduate kayo. Napaka-full blessed talaga ang feelings kapag ganun. Di ba, may mga nag-invite sa inyo. Kala ko nga dito invite ako, kala ko networking. Actually yun, kala ko networking siguro sa English tayo. Pero yun pala, napakaganda pala ng mungkahi sa akin. Kaso lang, hinahin lang ako, hindi siya nag-active eh. Masyado daw siyang busy. So, ako, busy naman ako. Kaya yun, bali, yun, masaya sa SFC, yun lang ma-share ko. Marami pa akong ma-share kapag dumating yung mga linggo na yun. So, yan. Yun, maraming salamat. And then, my name is Harley. I choose Christ and I choose to be brave. Yun, si Arlie talaga yung inuna ko kasi household ko siya. And magkasama kami nung sumali kami ng Singles for Christ. Ayun. Hindi. Next, ayun. Kung may lalaki, di ba, dapat may babae. Diba, pantay lang. So yun, natawagin ko si Sis Ana. Hello. Hi. Ayun, so, kwento ko lang yung journey ko, mula nung join ako ng SSC. Akala ko dati parang, mahirap mag-share kasi mahihain ako, hindi ako marunong sa harapan ng maraming tao, ng opportunity to talk. And then, parang hindi ko alam kung sino nagbibigay sa akin ng ganito na sa loob. May itong strength na humarap sa inyo ng walang sahod. And I believe that it's God giving me this strength. And siguro, kwento ko na yung journey ko dito. Nag-join ako ng SSC 2007 after I graduated college. So, ang dami kong question doon yung time na yun. Yun yung time na ang dami kong gustong gawin and sobrang worried ako sa future ko. And then, nung una kong pag-join, alam ko, ito yung tamang space. Ito na yung hanap ko na ako na hinahanap ko. Yung hinahanap ko na matagal na, dito ako makasama. And then, so, every time, lahat ng opportunity na pwede ako mag-serve kahit walang tulog, kahit walang kain, pag ako sa service na pagkain. So, kahit hindi ako kumain, alam ko, mapupusog ako. Hindi lang dahil maraming blessings na, nung one time, hindi pagdating ko, asahan ko lang, service na doon. So, ayan. Yung motivation ko na lang din para mag-join ako and mag-attend ako ng kidding aside, yun nga, akala ko makahanap ko yung dami ko yung insecurities, yung mga flaws na, yung parang feeling ko, ang dami meron ako na dapat wala, at marami akong wala na gusto ko magkaroon. And every time I see other people, sabi ko, may ganito ako. And then, to service, sabi ko, siguro ito mag-feel ng emptiness, ng void na wala, nagkulang. Yung feeling ko, dami kong gustong gawin, pero ang daming emptiness. And I realized that emptiness cannot be filled by being busy, by yung service lang na ginagawa mo lang to para to fill the hours. And then, parang, wala lang, well, hindi yun. Ang mag-feel ng emptiness na yun is God. Kasi that hole in your heart is God-shaped. And He's the only one going to make it complete. So, ayun, dati nagsuserve ako because of selfish reason na gusto ko na maging busy, gusto ko madaming interaction with friends and all. Pero hindi, ngayon, nakita ko yung intention ko talaga is naging gusto ko mag-serve kasi ito yung dito ko masaya, dito ko nagkakaroon ng opportunity to make other people happy. And sana kayo, through
hanap nyo yung hinahanap nyo, yung emptiness na nandiyan sa inyo, sana mag-feel ng matulungan namin mag-feel yung emptiness na nandiyan sa inyo. And sana makita nyo, sana nyo makita si God dito sa selfie na to. And, ayan, ang dami ko ano kasi mag-daldal talaga ako. Pero yun nga, I just want to end this talk na, sharing, with, yung quote na, recently ko lang nalaman. Kasi hindi ako talaga mahilig manood ng yung mga movies na mag-geeky. Pero medyo dito, parang na-inspire ako kasi like ko kayo manood ng Star Wars today. Kasi parang wala naman akong kuya na magiging implement sa akin na manood ng ganito. Parang masyado akong actually, introvert ako, saka masyado akong nahilog sa bahay. Pero yan, narinig ko, may isang quote na sa Star Wars na yung fear. Fear, anger, the hate and suffering. Pero naano naman ko. Ang sabi nga kasi when we are afraid to do something, parang una, sabihin natin, and then in the end, it's going to, parang it's going to make you feel worse. Kasi parang sobra, yung fear talaga is something na hindi mo nakakas ng parang handicap. Parang hindi tayo makakilos to do what we want to do. And yun nga, dito, sana kung may nahihiya tayo to be brave, to share, parang yung let our guard down. Kasi di ba pag nagano tayo, nag-open up tayo sa eventually sa small things natin about our businesses. So medyo once you let go, hindi, sinabi mo yung fear na yun, tendency, mas nararamdaman mo eh. So sana, huwag naman tayo maging ganun dito. Just choose right all the time and choose to be brave. So, ayun. Okay, ako si Ana and I am living out ko ano yung sinabi ko na I'm choosing Christ all the time and I'm always choosing to be brave. Good, grabe si Ana na yung nangahatak na papunta rito is yung food, di ba? Pero yung emptiness niya sa sarili niya dati is na-feel niya kasi hindi God yung nag-feel. So sana yung happiness niya, ito rin yung sinishare namin sa inyo. And siguro nandun yung food, no? Yung food, no? I-bless mo natin yung food. Okay? Father, Son, the Holy Spirit, this is all our pretty gift, about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. Okay, so okay lang. Kaya lang muna kayo habang may mag-share. So, okay lang naman. Okay, next na brother na tatawagin ko. May pangalan na sa harap. So bro. Hello, David. Kumusta ang tulog? Okay lang. Okay, I'm Andrew. I joined this group since 2012. Pero, after ko nag-graduate, hindi ako naging active. Kaya, talikoblahan ko. Kaya, for this, kaunti lang may share ko. Dahil, yun nga, sa nangyari na yun. Almost 2 years akong inactive kasi. Sa dito sa work, tapos panay province yung namin projects, kaya hindi ko nakakapunta dito. And, sa akin naman, I choose Christ, yan. Singles for Christ. Ang kon dito, kaya ako bumalik dahil, sabi nila, kasayahan. At saka, dito ko na-mold yung characteristic ko, pagiging mature ko, yan. At tapos, kasi dati lagi kong mainit ang ulo. Yan, may pasensya. Tapos yung mga immature na characteristic na isang working profession. Ganun. Medyo positive. Kaya dito ko na-mold yung sa akin yung humility, yung patience, saka yung
yung condense, yung patience na hindi ko magawa yung isa eh. Basta yun, tsaka ano, ang masaya din dito kasi, yun na, maganda kasi dito, panikantahan, kahit na sito na to tayo, kumakanta pa rin. At saka ang iba kasi dito, every year, meron din kasing tawag nito, conference. Ayan. Kaya yung masaya din, pasyal-pasyal. As long as single pa tayo, ayan, enjoy natin yung life on single. Yun. Ano pa? Kasi lang natin pwede ko may share sa ngayon eh, kasi yun nga, bago pa kasi ako nag-vlog lang. Yun, I'm so blessed kasi I'm selected as one of the facilitator dito. Staff ko na. Yun. Kaya yung fully blessed FB. I choose Christ and I choose to be brave. Second, I'm not true. Thank you. Ayun, si Andrew kasi, we feel blessed kasi, di ba sinabi niya na wala siya in 2 years. But di ba kung mapapansin niyo, kung yung taong naglalaylo, mahiya na yung bumalik. At nakikita namin sa kanya, yung bracelet, yung act niya, yung pag-decide pa lang niya na bumalik, is an act of praise na. So yun, talagang na namin, really, si Andrew is naging praise din sa buhay. And next naman, tatawagin ko, sister naman. Ayun. Siya yung sister na, parang dito, kami, kung pinakabahan kami o mabago kami, pero nakikita namin sa sarili namin, yung aggressiveness na mag-serve. And aggressiveness na mag-serve kanya. So, yun, Daddy. Hello, I'm Gladys. Hi, Gladys! Tawagin ko din Glad, o kaya Gladys, Glad. Tapos, SFP na ako since 2011. Ako kasi din sila Kuya Jaime, tapos si Ate Oli. Kami na lang yung natitira active kasi yung iba, umuwi na ng province, tapos yung iba, nag-isip. Tapos, nung nag-invite sa akin yung ate ko kasi, dahil talaga siya join sa mga community, yung parang magpapalalim ng faith, ganyan. Wait lang, ikakabahan niya. During na, in-invite na ako nung, kasi mag-review ako para sa board exam namin. Tapos, isang yung kasi yung isa sa mga tao na nagpalalim nung paniniwala ko kay God, nung faith ko kay God. Kasi every time na mag-uusap kami, parang pinag-uusapan namin yung tungkol kay God, yung mga ganyan-ganyan. Tapos, yung SFP, siya naman yung siya yung nagbigay ng siya yung tumulong sa akin para makilala ko yung ibang tao, open ko yung sarili ko sa iba. Kasi dati, sobrang mahihain talaga ako. Ngayon na talaga ako na kumain sa first time ko talaga, kaya sobrang kinakabahan talaga. Sila yung sila yung nagbibigay sa inyo ng support, yung parang minsan medyo nagdadawan ka na, tapos parang gusto mo na mag-back out, parang ayaw mo na tumuloy. Sila yung mag-push sa inyo para patuloy na yung service mo ibigay mo talaga. Tapos, share ko lang kasi, last week, galing kami ng Baler, sa mga, sister namin. Tapos, share ko lang yung kasi natouch ako sa bata, nakita ko nung mag-mas kami. Pero for, mas sa Baler, kasi pag mag-aalay sila, bali pupunta ko sa unahan,
bibigay ka ng, ng pera, tapos i-bless ka ni Father. Parang na-touch lang ako dun sa bata, kasi yung bata, medyo, malungkit na, tapos yung damit niya, parang madumi, akala mo, pulubi. Tapos, nung katabi ko kasi siya, kaya medyo napansin ko. Tapos nung mag-aalay na kami, parang nandun siya sa may gilid, malapit din sa may altar. Tapos, nakaupo lang siya. Tapos yung magandang lalaki, parang binigyan siya ng pera. Tapos, akala ko pulubi. Parang pagpulubi kasi, di ba, pag may pera ka, parang parang bibili mo ng pagkain, ganyan. Tapos, parang iba yung gagawin dun sa pera. Parang touch lang ako dun sa kanya kasi, nakita mo, pagbigay ng pera, pumila siya dun sa unahan, dun sa mga, yung mga magbibigay ng, mag-aaral sa mga bibigay ng mag-aalay, ganyan. Tapos, pumila siya doon, tapos sinulog niya yung pera na binigay ng pagkakasal niya. Parang, kasi sa akin, parang sobrang na-bless niya ako kasi, parang lahat nung meron siya, nung pera na meron siya, binigay niya doon sa simbahan ni Nalay. Tapos, yun, parang naalala ko din yung gospel, yung kay Mark, Mark, chapter 12, verse 38 to 44, di ba yung widow na nagbigay yung buong, yung dalawang coins na, binigay niya dun sa, parang naalala ko yung gospel na yun, sobrang nagtasya ko, dapat, kung magbibigay tayo kay God, dapat yung lahat-lahat, bigay natin yung buong sarili natin, hindi lang yung magtitira tayo para sa sarili natin, tapos yung buong service natin, tapos sila yung bahalang pupuno, tapos sila yung bahalang bibigay sa atin ng kapalit. Ganun yun. Sobrang natouch lang ako ng pag-unak sa kapalit. Yun lang po, I am glad and I choose to be brave. Ayun. Si Gladys. Kung mapapansin nyo, lahat ng nag-share dito kinakabahan, di ba? Diba? Kami talaga yung hindi sanay or hindi talaga sa brand. Kaya nga, tama din yung naisip namin na brand kasi nga, diba? Kasi kahit tingin namin sa sarili namin, may insecurity kami kasi hindi kami pwede mo sa harap or mag-deal. But still, si God yung nagpili sa amin para pumunta rito. Kahit kinakabahan or mag-feel namin na hindi kami worth it na mag-serve dito, but still, nandun yung mga bossing naman sa likod, nagtatrust sa amin. Ayun, since si Gladys na takan niya yung pagbibigay, di ba? Yung sana ganun din yung sa inyo, mga participants. Kahit yung time lang every Saturday, di ba? Yun lang yung i-invite namin sa inyo na pagpunta lang dito. Really, ma-amaze na sigat sa inyo, saka sa amin. Then next, na mag-share yung brother na to. Hello, Don. Teka lang. Sino to? Hindi, ito yung brother na, ayun nga. Hindi rin kami sanay mag-serve, pero andun yung eagerness or yung pagpakita talaga na really we really want to serve God. And gusto namin pakita na si God talaga nag-aari or nag-live sa heart namin. Yun, si Brother Don. Hello, good evening. Hi, Don. Medyo nakakakabat talaga dito. Ako pala si Don. Hi, Don. For the short story muna. Naging isip na ako sa province namin sa Bicol Region. Tapos, 2007 yun. And then, naging inactive ako 2011 and 13. Tapos, noong 2013, nahanap ko dito yung SFC all. Tapos, nakashow ako sa Boulevard. Tapos, umuwi pa ako sa Taytay Rizal. After nun, alas 10, uwi pa ako sa bahay. Almost 1 o'clock na. So, ganun yung parang buhay ko dati. Pero ngayon hindi na kasi wala niya ako tutuluyan dito. Dapat na rin ako. Tapos yun, nung 2010, meron din ako napasukan ng mga Christian, yung born again. Nag-ano sila monthly, parang celebration. I-invite nila kami kasi yung classmate ko. And then, nung time na yun, yung parang may gusto ako na gusto ko makuha. Kasi ako yung chess player kasi ako nun. Tapos ako, yung sa amin kasi yung scoreboard,
bird 3 ako nung tapos yung bird 4 ko, pareho kami nag-champion. And then yung representative na ng ano namin school, hindi kami pinili kasi daw, bata pa naman daw kami, meron na dahil pa naman daw pagkakataon. Parang nag-ano na ako, nawala na akong pag-asa. And in 2006 pala yun, sorry. Tapos in 2007, doon ko na nakita yung SFC. Yung SFC naman, nag-roll ulit ako ng chess, tapos, doon, natalo talaga ako doon. Pero napili ako as a representative. Yung parang gano'n, ang buhay ko, na na-realize ko, ang buhay talaga, hindi lang pantay-pantay. Sabi nga ng yung taon, nung napunta kasi ako minsan, nag-breaking din naman ako, sabi ng kick out doon, na school, sabi niya, ang buhay daw ay hindi pantay-pantay. Sabi ko, bakit? Kaya niyo, bakit daw? Hindi ko nga alam kung paano. Pero sabi ko, parang totoo naman talaga. Kasi daw, ang mga tao, kung pantay-pantay daw tayo, lahat tayo may yaman, wala na tayong alipin. Yun. Wala na magtatanig. Kung lahat daw tayo, mayaman, wala tayong security, wala na yung pero totoo naman talaga, di ba? Kaya daw, ang buhay ng tao, pantay-pantay, may mayaman, may mahirap, at may middle lang. So, ganun yung concept ng tao yun. Pero at least, masaya siya. Pero ako naman, inactive pa ako doon. Yung buhay ko nun, kaya ako bumalik sa SFC dahil yung nagtatrabaho ako, uwi sa bahay, parang normal lang na ganun yung buhay natin. Tapos, nagsisimba din ako. Kasi yung office ko, malapit lang kasi sa church, doon din ako minsan nagsisimba ako, minsan napasok na din. Tapos yung parang kulang yung yung buhay ko, parang hindi masigla. Kasi sa province, kasi na-experience na yung maging SFC. Pagiging SFC kasi hindi naman talaga hindi talaga siya i-aim. Talagang, parang si God yung nag-work para sa amin. Parang yung Holy Spirit niya, kapag nandito na tayo, siya yung nag-work ng na yung mga message ng mga forgiver, yung mga sharer, kahit sabi nga ni Brother Jones, hindi naman wala kami professional. Pero yung mga experience namin, talagang hindi namin ma-explain sobrang saya na hindi namin matumba sa pera. Kasi yung habang tayo, yung habang nagkatrabaho tayo, tapos bahay, at kung wala stress sa buhay natin, parang napaka-good ng buhay natin. Yung kasi yung parang naging kulang sa buhay ko. Kaya, 2012, naghahanap na talaga ako. Nakita ko pa yung 2013 na. So, tagal ko din naging inactive. So, ngayon, active ko naman ulit. So, sabi ko lang, masaya kasi yun nga lang, hindi lahat ng bagay madali. Kailangan din natin paghirapan. Although kami noon, din kami sa SSB, parang parang nandiyan lang, nakikinig din sa hindi. Pero, sa service, talagang, yung full kami na, yung eagerness namin, tapos lalo na sa formation, doon kami na, parang doon kami nakubuhog sa formation. Kasi after yung SFC, matagal pa naman tayo mga formation na pitching night, doon tayo matututo talaga. Tapos, yun. Mas sabi ko lang, Basketball. next Saturday, kahit daw, sabi nila, mga nanabot, mga premises, sabi nila, kahit daw muna, huwag yung muna i-give up yung tatlong linggo. Kasali ka sa basketball? Madali na lang kasi yun yung... May review ka ba? Kasi simula lang yan sa tatlo, hanggang sa buo natin yung 12 na Saturday. So yun lang, I am done, and I chose to be brave. Thank you. Yay, Don! Ayun, siguro marami rin makaka-relate kay Brother Don, no? Na malayo yung pinanggalingan. But still, di ba? Willing, bumalik, sa willing, bumalik talaga. Sana ganun din kayo, guys. And yun nga, dun sa 12 talk, di ba may 12 talk pa? Yun talaga yung Christian program. Dun sa 12 talk na yun, invited speakers. Di ba? For you guys na, para talagang maramdaman nyo or maraming talaga yung best na gusto niyan ipapatitigan sa atin. And then, sa last sharer, yun, siya yung partner ko na, yun nga, sa team. Kasi team nito kami dalawa. Yun nga.
MGM kaming dalawa. And yun nga, really testify din ako. Paano na-bless yan? Itong babae ito. yung blessing na. Yun. Good evening po. I know, sawa na kayo sa pagmumukha ko. Kasi naman yung table nandyan eh. Nasa gitna. I am Gwen po pala from Iligan City, Mindanao. May mga Bisaya ba dito? Nire-record niyo. Meron. Ayun lang. Minsan, sorry akong minsan may matitigas na mga words. Kasi for 23 years, awkward naman, di ba? Kung magtatagalog ako, Bisaya doon. Kaya yan. Nag-join pala ako, nag-join ako sa SFT noong 2011. Actually, mabait akong tao. Sa sobrang bait, wala na akong nagawa. Ayan, kasi bahay, school lang. And then, nung nag-graduate na ako ng college, doon ako na-introduce sa church namin. Una kong nag-serve doon sa church namin as choir. Wag na lang yung sample ha, kasi baka umulan, may malalayo kayo. Ayun, unang-una, nag-search. Kasi nga, di ba, nung taga-probinsya, pag nakagraduate ng college, yung iniisip, yung parang dilipat ka sa ibang dilipat talaga. Sasakay lang pala ng barko. Kasi nakasakay ako sa barko. Yeah, pumunta sa Manila para maghanap ng trabaho. Una-una ko talagang ginano nun is, hanapin yung sarili ko. Kasi parang, dumating yung time na parang hindi ko na alam kung ano yung purpose ko dito sa mundo, bakit ako nandito. And nakatira ako dyan sa 30 sa bahay ng kuya ko. Nakasimba dito. Dito yung una kong church talaga, kaya dito ko talaga sinus na mag-serve. Kasi ito yung church na malapit din sa amin. Tapos yun nga, narinig ko yung sa commentator na yun nga hindi ko alam yung CLP, yung Christian Life Program, kasi wala akong background sa YFC, sa Kids for Christ. And sabi ko lang, kasi yung clue ko lang yung all single men and women, age 21 and up. Ayan, kaya sumali ako, and then nung ako dito, yung una ko talagang inisip kasi para magkaroon ako ng friends, ng kakilala. Kasi nga, bago ako dito, yung kakilala ko lang yung kuya ko. Tapos, sabi ko, paano ako makapagtrabaho? Kaya, ayun, nag-search ako. Nakita ko naman, kinakabahan ako kasi iniisip ko kasi yung mga taga-Manila noon, mga sosyal, parang baka hindi ko sila mahirap i-approach nga ganon. Yung pagpasok ko dyan, sabi niya, hi sis. So, parang feeling close naman masyado. Pero parang na-feel ko talaga na very welcome ako, kaya at ease ako. And then during talks, ng 12 talks, maraming trials na dumating sa while nagto-talk. Kasi talk 2 and 3 naka-absent ako kasi sinulutong ako. Sabi ko, shucks Lord, kung kailan tumanda, ay hindi, medyo na. Saka ako nakapulutong, tapos sabi ko, Lord, paano na to ang naalagaan kong skin? Magkakapeklat daw, di ba? Sabi nila. Sabi ko, yun talaga una kong iniisip. Tapos, blessed lang talaga ako doon kasi may libreng check-up. Pina-check up ko doon sa may, generic na, butika doon. Yun nga, bulutong nga daw. Tapos sabi ko, saka lang siya dumating sa buhay ko wala yung mama ko. Ayun. Pero yung,
ano naman kasi, andun yung, kahit wala yung parents ko, na-feel ko yung love ni Lord, lalo-lalo na ni Mama Mary. Kasi yung bahay namin dyan, ay namin dati, yung kuya ko, may na tower na Mama Mary. Kaya parang talagang welcome, parang feel ko welcome na welcome ako sa Manila kasi andun si Mama Mary, parang sinasabi ko. Kasi yung choir namin sa probinsya kasi, devotee ni Mama Mary of Lord, Our Lady of Lord. Ayan, so, ayun nga, yung, kasi nung may misa dito, yung unang message ni God na pumasok sa isip ko, sabi niya kasi, ano yun? Sandali lang palagi namin kinakanta yun. Pero dito ko lang na-realize, ayan. Ano yun? Ayan, yun talaga yung favorite ko kasi nakalimutan ko na yan. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun, and the things will be added unto you. Hallelujah. Ayun, yun nga, parang nag-search ako sa kanya. Natagpuan ko marami. Marami akong natagpuan. Nakilala ko yung, naano ko yung purpose ka dito. Naano ko yung purpose ka dito sa earth. Ibang sa kanya dito. Hindi ko alam yun Sure lang. Ayun, to serve pala kay Lord through Him. Yan, makikilala niyo yan sila. Kala ko expert. Eventually, Okay lang yun. talagang ma-attend kayo sa hanggang sa graduation. And then, of course, na-realize ko yung mga blessings ni Lord na hindi ko nakita noon. And then, ayun nga, nakita ko yung, kasi po ako, education po yung course. Tinapos ko. Tapos, sabi ko, nung pag-graduate ko, hindi ako na-teach kasi akala ko hindi ako para doon. Baka hindi ako maging good teacher. Ayun. Pero sa SLT, nakita ko yung sarili ko na nag-teach sa mga bata. Kaya yun, naging teacher na ako and hopefully, kasi ko lang po ng board exam. Sana, kung plan ni Lord, yun, makabasa ako. Saying, ayan, nakita ko yung purpose ko, yung, especially, nakita ko dito yung GC ko. Ay, GC, pala, God gift. Yun yung tawag sa, Pwedeng guni-guni. boyfriend or girlfriend mo. Yan. Bali, kasi sabi ko noon, parang sabi ko, Lord, wala pong para sa akin, Lord. Kasi for 26 years, wala akong naging boyfriend. Maniwala ka kaya. Kasi yung kapatid ko. Yun, parang sabi ko, inabort ata ng nanay niya. Pero, nung sumali ako sa SSD, nag-pray kami. Natupad naman. Kaya yun nga, yung partner ko, si Lord. And, nag-birthday pala ako kahapon. Wala lang, sinabi ko lang. Kaya sinabi ko lang. Ayun, yung marami ako yung hiling kay Lord. Marami. Unang-una na yung binigay niya sa akin na mag-attend ng CLP yung kuya ko. Yeah. For 3 years, ini-invite ko siya. Ayan, binigay niya ni Lord. Sana tumuloy siya, Lord. Ayan, ayun lang po. Basta marami akong happy moments dito sa SSC. Hindi lang happy, may sad din, may struggles pa rin na nadadaanan. Pero, nakakapangiti pa rin ako. Kasi alam ko, natagpuan ko din dito yung mga amazing sisters na talaga naman bad things or good things or happy moments, andun sila. And of course, nakilala ko din yung mga BB. Tanong niyo ko ang BB.
bully brothers. Ayan, mga bully yan sila, pero hindi nakakasakit ng bully. Ayan. Ayan, again, I am Gwen. I am brave Gwen. I am Butiin. Ayun, yung mga tao talaga, no, na kapag pumunta sa ibang lugar, naghahanap talaga ng something na para paglalaan ng oras or something kung saan ka mag-go. Diba? Sana ganun din tayo. And yun, may ipapakita kaming video. Diba? It's about ano yung SMT or kung ano yung makikita mo sa SMT. At least may lalarawan na namin sa inyo. Pero yung possible life kung nasa SMT kayo. Nandiyan ako. And sana niya, invite namin din kayo na every Saturday, yun yung magiging appointment natin sa Manila rin. Sino ka rin na... Kung may invite pa kayo, much better kung marami tayo. Diba sabi nila pag Michelle ang marami tawag sa tayo. akin. Si Michelle. Diba? So yun, sana hindi na sa akin maraming blessing. Michelle ang tawag sa akin sa Kasi Facebook. kahit participate tayo, ma-i-share na natin. Yay! Sige. So may 5 minutes pa daw. Yes, kumusta yung food? Okay naman? Uy, sister, patagdagan to. Ayun. So, welcome ko pala yung household head ko. Ayun, si Bro Topher. Yes, si Rosik, naghihintay tayo. Ay, na-miss ko tong brother na to eh. So yun. Siguro yung time na Nag-household na miss daw eh. mag-share kami ulit. Hindi lang sa amin, siguro sa inyo. Pero bro, ayun, household ko siya. And then, it's my pleasure na nandito ako dahil sa kanya. Then, gusto ko rin makita niyo or marinig niyo itong nagpa-inspire din sa akin ni brother. Bro, Topher. Ako ulit namin sa ni Bro Harley. Ayun, may 5 minutes na eh. Good evening. Ayun, welcome sa inyo. So, siguro yung pag-upo nyo ngayong gabi, yung pinakamagandang ginawa nyo na ngayon sa buhay. God, thank God. Alam nyo, kinakabahan din ako. Ako, siguro, parehas din sa karamihan sa inyo. Parang hindi ko inakaalang parang pupunta ako sa point na naging SFC ako. And natin nyo yun, di ba? SFC. Parang ito yung pinaka malabong pasukan ko dati. Kasi parang ako daw yung normal lang na tao, ganyan. Ayun. Pero, napunta pala ako dito kasi may office mate ako na taga-SFC, si Ate Leia. Tapos, lagi ko siyang binubuli dati. Parang yung lagi kong ginagawa sa work, binubuli ko siya. Tapos one time, parang narinig ko na nag-i-help siya ng mga co-workers. Mga kasama namin sa work. Tapos, ako lang talaga yung sa isang hindi niya in-invite. Tapos, and then, yun nga, para i-bully ulit siya, di ba? Parang, talagang nagpumilit ako na magpa-invite. Magpa-invite sa kanya. Tapos, parang wala na talaga akong magawa sa buhay ko nun. Kaya parang gusto ko lang din, i-try din na parang i-follow sa buhay ko. Tapos, yun, parang katulad ng mga shares kanina, parang pagpasok ko ng pinto na yan, sobrang ibang mundo, ano ba itong napasukan ko? Bakit ako nagpa-invite kay Ate Lea?
Tapos maraming culture shock, ganyan, pag kumakanta na sila, parang pag nagtataas yung mga kamay na ganyan. Ako, parang at first dati, talagang nabibiyotuhan ako. Tapos eventually yun, first talk, second talk, third talk, fourth talk, may mga times na parang itiset kayo na parang may bubulong sa'yo, sige naman nga, huwag ka na umatin, di ba ba? Sayang naman yung buhay mo, yung mga barkada mo, nakikita, every Saturday, parang hindi na kayo nakakapag-inuman, gano'n. So, pero, I'm proud to say na nakompleto ko lahat, except lang itong, sabi ko kay Professor, first time kaya sa Makati ng orientation. So, yun. Then, nakagraduate ako, tapos, makita niyo ako, tumataas-taas na rin ng kamay, pag wisan, pag kumakanta. Dahil, siguro, yung time na pag-upo ko dyan, 3 years ago, yun yung sinasabi ko kasi yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko dahil ang dami talagang nabago sa akin. Naging mas matatag ako, marap sa mga fears, sa mga problema. Tapos, napansin ko na lahat talaga may purpose kung bakit. Tsaka katulad nung team leaders natin, dito ko rin nakita yung Gigi ko, si Christian. So, sana guys, magtuloy-tuloy talaga kayo. Sana magtuloy-tuloy kayo dahil promise sobrang mag-enjoy kayo dito sa SFC. Ay, wala. So, thank you, I'm brave, I am tougher, and I accept. And I subscribe. Well, ganyan yung mga naging produkto pag Singers for Guys ka. Kahit nabigla na, lang ang choice ko di ma-share. Diba? Dahil ang nagandahan nun, di ba? Kahit hindi ka prepared, at least nandun yung willingness mo, na ibahagi din kung ano yung na-experience namin dito. And talagang, di ba, kung makikita niyo naman, di ba, dati, na-culture shock siya dito. Pero ngayon, nasanay na, lalo na-culture shock. Okay, yun, parang so blessed talaga for this household leaders. Okay na? Ayun. Pangilang yun ko. Ayun. Yun nga. Dito sa SMC, parang challenge na lang namin kayo na maging brave. Alam niyo ba yung meaning ng brave? Brave, B stands for BLA. Tapos yung R, radiating love. Parang sentence ka nito eh. Nagulat sa brave. Be amazed, radiating love. Amidst the trials, victory comes at you. Ayun. Yung sinabi mo punta ka ng baler nung Ha? linggo. Ay, last week. Ay, ano? Yung punta ka ng baler. Sama dapat sila. Bakit? Sama sana ako eh. Oh, bakit? Ba't yun? Ha? Hindi ka nasabi ata eh. Kasi ano lang yun. Fellowship kasi ng mga household na Ate Faye. Pero, hindi ko alam, hindi naman kasi, na-invite lang rin ako. Nakakaya naman, hindi naman sa aming bahay pupunta. Doon sa amin sana yun. Kaya you're blessed. Na-invite ka. Ha? Kaya you're blessed. Ano yun? Na-invite kasi ako eh. Hindi kasi nag-assistant kasi ako nila ate, kasi sinama ko. Nila Ate Faye. Salubong man lang. May sampalok na iwan ko ang sampalok eh. Wala ka mo, kitchen mo lang. Sampalok. Kitchen. Wala. Hindi ako may bumilang Buhangin. Hindi naman para sa yun eh, para sa amin yun. Di ba? I've heard, Niyog. Ha? Niyog. Gwaboy naman. Dahon. Sampalok na. Sampalok? Oo. Ba't naman pagkakaiba ng sampalok mo sa ibang ano? Wala naman. Palas lang. Galing ng baler. Para kitchen lang, no? Oo. Nilalagyan ng baler lang yung buragay. Oo, ganun. Kitchen. Punta ka pala. Gusto mo pala mag-surfing. Oo. Baka pupunta sila ngayong October. Saya? Saya. Sobrang saya. Gusto ko maulit eh. Ha? Skateboard. Ang saya. Madali lang siya matuto. Isang bagsak. Pangalawa marunong na kami. Mahina yung alon.
Maganda daw January, Feb. Yun yung mga competition talaga. Sobrang oo. Pero ngayon mahina. Mahina pa lang ano. Pag ganun, oo. Uy. 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 Ah. Sino gumawa ng ito? Sino yung maraming picture? Garen, no? Nothing more, for you are everything.
Kaya nga sa... Yung,